Good evening mga Bisaya at lahat ng hindi Bisaya. So, quick reaction video lang 'to, i-clarify ko lang kasi nag-post na ako nito na picture lang. Gusto ko lang i-clarify na kasi ang nilagay ko dito is, hindi hindi yung what is, um, specified in the code, like ACI code. Now ito kasi, ito yung picture, yung sa left dito. Yung sa kaliwa, ito. Ito yung typical beam detail. Nakita ko 'to sa post ni Engineera Prissy, kalimutan ko yung ano niya, basta Engineera Prissy, yung vlog niya. So, ito yung sa, typical detail niya daw sa ano, sa beam at saka ito daw yung sa kuwan din, sa column. Ibang post 'to, pero inano ko na lang kasi para isang discussion lang. Tapos ito nakita ko rin 'to sa post ni Engineer Yuri, 'no, Engineer Yuri. Yuri ba 'yun? Basta, vlogger din 'yun. Ito yung una kong nakita na nung nakita ko ito, um, ito 0.25, so that means L over 4. Hindi ako sure kung bakit meron siyang may 600 pa, 600. Um, Hindi ko sure kung saan niya nakuha 'yan or baka based na lang din siguro sa experience. Pero ang ina ko lang ang ano ko lang kasi ang naalala ko ito L over 3 'to, 'no. So kung ang span is, ito clear span, tapos ito is ang extension ng bar mo, yung top bar, yung cutting niya is L over 3. Tapos ganito din dito yung L over 3. Pero siyang sa baba, ang naalala ko, iwan ko lang, for some reason, ang naalala ko is L over 5. No, so i-divide mo yung clear span by 5, tapos doon yung extension ng ano, doon yung extension ng bakal mo per ECI requirements. For some reason, like I said, L over 5, iwan ko lang kung ano, yung previous version or hindi ko na malala. Basta ang naano ko lang is L over 5. Now, um, nung may nagtanong na ano yung reference, kasi ito yung dito, ito hindi ko pa kasi ito na-post. Ito yung na-post ko kasi medyo mas ano 'to, mas matindi 'to, mas lagpas 'to. Kasi ang ginawa niya is L over 3. At least kang Engineer Yuri, L over 4, which is the point of inflection. Now dito, hindi pa siya umabot sa point of inflection kasi nasa L over 3 pa, yung L over 4 nandito. So hindi pa siya umabot sa point of inflection. Although siguro by calculation kung kaya naman sa rebars na hanggang diyan lang kasi yung maximum moment nga sa yung positive bending moment sa nandito sa midspan, kung kaya lang naman okey lang. Pero mas naano ako dito kasi L over 3 yung nilagay niya. Tapos dito L over 4 parehas sila ni ano, parehas sila ni Engineer Yuri. Pero ako sigurado ako sa ano, nung naalala ko pa kasi na L over 3 talaga dito. Ang dito sa baba yung naano ko. Kasi ngayon ko lang din na iwan ko lang kung, may siguro sa nakalimutan ko na lang siguro or iba yung nakita ko or ano ba. Pero ang for some reason ang naalala ko talaga L over 5. Tapos may nag-comment na saan ba yung reference. So sabi ko hanapin ko muna kasi matagal, ano pa yan, eh, old files ko pa 'to. Sa nandun pa ako dito sa Cebu nagtrabaho. So hinanap ko yung files ko, tapos may screenshot ako sa ano, nakita triny ko lang i-Google yung ano, yung detail, standard detail. Nakita ko L over 8 sabi ko, akala ko baka nagbago lang. Tiningnan ko yung files ko ngayon, eh, yung files ko gano'n din, L over 8 nga ito. So ito yung yung ano niya, yung code niya is, Committee Report 315 tapos ECI 315-99. So ECI 315 yung building code requirements is ECI 318 tapos ito is ECI 315. Na kung tingnan mo dito sa inyo,
tingnan mo dito, 'di ba? So ito is non-perimeter beam with open stirrups, ito na perimeter beam stirrups. Tapos ito yung perimeter beam tapos close yung ano, um, stirrups. Ito iba yung ano niya eh. Separate yung parang capping niya kumpara sa yung nakasanayan natin, 'di ba, L over ano. Pero ito iba. But anyway, ang ano lang naman dito is yung ano, ito, um, i-screenshot ko nga ito. Tapos ilipat ko doon sa ano. So, ito. So, kung titingnan mo, ito pang parang sa dulo kasi dito prop beam to eh. Kumbaga ano, ito yung continuous na portion dito. So, ang ano niya, tingnan mo, kung sa taas, 0.31, 0.3 L or 0.3 L1. L is yung sa left, yung ito ang L, dito yung L1. Or in other book siguro, L1, L2 siguro yan. Basta, the greater na, ano, saan yung larger between yung span dito sa kaliwa at sa kanan. Tapos, yun yung ano, greater niya, 0.3. So, 30, L over 3. Tapos ganito din nun dito, L over 3. Now, ito yung na-surprise ako na, kasi ang pagkakaintindi ko, pagkakatanda ko talaga is L over 5. Tapos nung tingnan ko yung ano, tingnan ko to, 0.1 to 5 which is L over 8. No? So, mas stringent ba to kaysa ano? So, kung titingnan mo, di ba, straight. Hindi, yung nakasanayan natin na yung tawag na bangka-bangka ba yung ano? Pwede naman yan kasi yung hook naman is gano'n din lang naman yung purpose niya. Pero kung 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 ganito, ewan ko lang kung saan yung kasi nangyari na 'to i-discuss ko yung nangyari dito. Iba kasi yung yung ano nila dito. Pero yung sa atin kasi, 'di ba, may continuous bar diyan, may continuous bar, tapos yan, ganyan yung sa atin, eh, ganyan, 'di ba? Ganyan. Now itong hook, yan, ewan ko lang kung ano yung mas cheaper. Yung kasi ito mag-involve pa 'to na additional labor cost pag bin lang ng bar na 'yan, 'di ba? Tapos pahirapan pa mag-insert kasi siyempre may ito na yung may naka-hook na. Kasi ang sa ACI naman as long as ma-follow yung ang development length, yung ano, yung, yun nga L over 8 extend to hanggang L over 8 yun na yung development, ano niya requirements. So, puwede mo naman may nag-comment na puwede naman 'yan i-calculate talaga kung saan which is yun naman talaga yung dapat na ano, kasi depende yan sa span, mag-iba-iba yung ano, tapos depende sa load. So, hindi mo talaga although puwede mo yung generic kasi ang mangyari diyan, mas hindi yan economical kasi in-assume mo na lahat yun yung worst case condition which is hindi naman sa lahat ng pagkakataon na the same yung magiging intensity ng movement kasi iba naman yung loading or iba yung span. So, ang mas maganda talaga i-calculate mo tapos consider the development length, yun na yung cut bars mo. Pero ang tanong ko lang is, iwan ko lang, yung naka-try na mag-ano, mag-estimate kung saan ba yung pinaka ano, either ganyan, putol yan, or i-straight lang, straight. Pero ito, kahit ano, L over 3 pa lang naman to. L over 3 pa rin. So, iwan ko lang. So, sa akin, ito yung mas cheaper siguro 'to kasi hindi ka na additional extra effort for, ano, bending nitong yung hook. Importante lang naman is makuha yung ano, required na development length. Tapos ganito din sa baba, straight lang. Kasi kung titingnan mo naman yung ECI code, tingnan mo, 'di ba, straight lang, walang mga hook. Maliban na lang sa end kasi kailangan mag-hook ka kasi end 'yan na kailangan mo ng development length. So, follow pa rin 'yan, nakalagay yung ECI.
ano, or saan ba yung ano, ah, i-follow pa rin yung ano, isa standard hook. So may mga ano yan, yung standard hook depende yan sa diameter ng bar. I mean, ang length is depende sa ano, kasi percentage siya ng ano, or sabihin factor siya ng ano, halimbawa 12D, parang ganun. Yung standard dito is 12D, 12D. So whatever the bar diameter times 12, yun yung hook mo. So, again, so klaro naman siguro, no, na um, na ito L over 8 tapos dito L over 3 siya continuous. Tapos dito yung prop, parang 0.25 lang L over 4 yung point of inflection. Although, iwan ko lang kung bakit wala namang point of inflection kung prop beam dyan sa end na yan. Pero meron silang nilagay dyan eh. Pero like I said, at the end of the day, pwede mo naman i-calculate lang. Tapos kung ano yung requirements, yun na yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan mo ng extra bars. Yung sa atin kasi nakasanayan na na lagyan ng extra bars tapos may bangka-bangka daw. Hindi naman kailangan na bangka-bangka. Yung hook nga, ito din naman yung kailangan. Yung ano ko lang is, di ko alam kung alin yung mas cheaper. Yung mag-spend ka ng extra time para i-bin or i-straight mo na lang. Yung mas madali pa. Tapos, yung sabi ko na ano, yung dito, iba dito. Kasi nung nag-ano ako, ah, 2017 yata, yun yung, malaki kasi yun na project na ang ano ko, kasi ang, ang ang usually naman mangyayari dito is, yung sa mga project namin na hindi naman siya malaki yung mga load kasi. So, kaya lang ng mga, ano, dalawang bar lang. Minsan 15 gagamitin ko, minsan 20. So, nung time na yun, m- medyo malaki kasi siya. Ang ginawa ko is, yung the usual na yung cutting list natin, yung ganito na meron kang extra tab bars tapos putol yan, tapos dito yung ano naman. Pero naalala ko talaga ito, L over 5 talaga. Ewan ko lang kung saan ko nakita yun, yung L over 5. Pero sa ACI is L over 8. So, mas stricto pa. So, ito yung ano na, ito yung top bar, extra top bar. May, of course, may continuous bar yan. So, dito sa baba natin. So, ito yung beam. No? Ito yung beam. Tapos, meron akong continuous bar. Ganyan. So, ang ginawa ko, yung the usual na sa atin na, straight lang. Wala, hindi ako nag-hook. Hindi ako, ano, na sanay sa magbigay ng hook. Straight lang. Kasi, ang importante lang naman yun, makuha mo yung development length. Yung sa standard nga is L over 3. Kasama na yung development length yan. Tapos dito sa baba, ganyan ko. Tapos, pinadala ko ngayon sa ano, sa kabilang, kasi ang dito kasi, iba yung, may mga lahat ng, halos lahat ng ano dito, may subcontractor. So, yung subcontractor ng rebars, siyempre, pinadala to dun sa draftsman nila. Nag-submit sila ng shop drawing. Okay na, na-approve ko na yung shop drawing. Tapos, pagdating sa site, nung nakita ng ano nito, yung taga-install, galit na galit yung taga-install. Kasi hindi sila sanay sa ganito. Ang sa kanila is, mas madali pa daw na ganito. Nakausap ko rin yung ano, parang at that time, kinausap ko na rin yung ano, yung may contractor kasi dito na ano din, medyo na-close na. So, ang ginawa ko, sa ano, bakit ayaw niya ng ganyan? So, ang ano pala is, yun, labor cost pa rin at the end of the day, labor cost pa rin yung ano, kasi mahal talaga ang ano dito. Lalo na pag ano, yung trade nila sa yung stillman, kumbaga sa atin stillman, mga ano yan eh, mga certified yan mga stillman dito eh, yung may trade talaga sila, yung red seal. Ang mahal yung sa installation yata parang 20, basta per weight yung ano nila, per kilogram yung ano nila. Hindi, per ton, metric ton, per metric ton yung presyo. Tapos, ang nangyari, siyempre, mas mahirapan sila ito. Prone kasi ito sa ano, prone kasi ito sa, siyempre, may mga
cutting list yan, bar cutting list. Ang nakasanayan kasi nila tuloy-tuloy. Kung halimbawa dito, may continuous bar ka na dalawa, di ba? Tapos may sa halimbawa dalawa din na extra bar. Ayaw nila ng extra bar lang, ganyan. Ayaw nila dyan. Ang gusto nila continuous para less ang anong tawag dito, less yung chance na magkamali sila sa pag-install dito kasi hindi iba-iba kasi yung span, no? Iba-iba kasi yung span. So kung tuloy-tuloy lang yan, kung dalawa tapos dalawa extra, lagyan nila ng 4 bars continuous dito, dito din 4 bars continuous. Yan yung ano, pero ang nangyari, wala silang nagawa kasi ang na-approve ko na plano is ganito tapos na putol-putol. Yun din naman yung pinadala sa site. Doon na nila nalaman na ganun pala yung ano, layout. So galit sila kasi nag-ano sila, additional sila ng extra day, 1 day ata or 2 days para lang i-install yung ano kasi para matama to. So imagine, extra 2 days yata, nakalimutan ko kasi 2017 pa yung project na yun. So, galit sila kasi nag-spend sila ng siyempre additional yung time nila na nandito sila tapos mag-stay pa sa hotel. So, nung nakausap ko yung ano, ganun pala talaga yung ano nila. Mas mag-prefer sila na continuous lang kasi mas cheaper para sa kanila kasi madali lang. Wala na silang isipin na oh ito yung ano, ito yung um, anong tawag dito? Dito yun. Kasi kung the same span, walang problema. Kung ang problema kasi kung iba-iba yung span, mahirapan sila kung saan yung rebar na pang dito sa, halimbawa, ito, halimbawa yan, tapos may column dyan. Tapos ito, halimbawa, 3 meters lang, tapos ito, 5 meters. So, pag mahanap nila yung ano, yung pang bottom, extra bottom bars, baka magkabaliktad dito. Halimbawa, 3.3 meters lang yan, tapos ito 3.5. Yung ano natin is L over 3. Tapos sa baba L over 5 yung ginawa ko. So, every beam span, iba-iba talaga to. Nangyari kasi hindi siya typical yung ano, yung length. So, doon sila na ano, kasi additional time daw. Kasi bahala na daw kung yung material mag-extend sila dyan basta diretso lang, less chances na magkamali. So, yun. Ang next na ano ko is yung sa yun nga dito na construction joint ng ano kulong. Now, yun nga ang sa code kasi ang klaro naman sa code sa ECI pa rin. Ang ECI sinabi lang niya is the structure joints in columns and bearing walls should be located underside of floor slabs and beams. No, klaro naman siguro yan. Tapos construction joints are provided at the top of floor slabs for columns continuing to the next floor. So ang ibig sabihin yan, kung balik tayo dito, so ang sinabi doon is ito, kung beam to, hanggang dito. Kung slab yan, yung flat slab kasi wala namang beam yung flat slab. Yun yung ibig sabihin doon bakit may nakalagay na underside sa slab kasi para yun sa flat slab. So ganyan pa rin. Tapos yung pangalawa na top of slab, kung ang column mo is may second floor column ka pa, dito na ulit yung ano mo. Dito na ulit yung anong tawag dyan, yung ah construction joint. Yung iba minsan nilalagyan niya ng parang upstand na ano, parang nilagyan ng mga 2 inches siguro para guide na lang sa forma next na left. Pero yun lang ang mga pinupuntos ko na ang sabi ko na ano, per code hindi yan yung construction joint kasi klaro naman sa code. Hindi naman lahat na engineer tayo. Nakakaintindi naman siguro kung ano sinasabi diyan. So, yun lang naman yung ano ko, punto ko. Now, kung ito, whether mali or hindi, bahala na kayo. No? Bahala na ikaw yung engineer of record. So, ikaw na yan. As long as ma-justify mo yan, bahala ka. Wala namang problema dyan. Hindi naman kita pinipilit kung ano yan. Pero ang sinabi ko lang is per code, mali to per code. Mali to per code. Mali to per code. Pati yung sa post ni Engineer Yuri, ito mali din yan per code. Pero kung na-justify mo yan through calculation, walang problema.
sabi nga nung may isang nag-comment na ano, ibig sabihin mali daw yun. Sabi ko, wala namang problema, di ko naman sinabing mali. Ang sinabi ko lang is hindi yan ang per code. Kung ma-justify mo yan, proceed ka. Yun lang naman ang inaano ko lang is kung ma-justify mo yan, okay. Pero kung ang ginawa mo is ginagaya mo lang dahil yan yung nakita mo, yun yung mahirap. Kasi nag-introduce ka ng mga ganyan tapos hindi mo pala alam yung totoong theory behind yan. Kinopya mo lang sa ano nakita mo, yan yung mahirap. Kailangan alam mo yung ginagawa mo kasi kung may mangyari diyan, at the end of the day, ikaw pa rin yung mananagot. Now, kung ma-justify mo yan, di maganda. Kung hindi, kasi nakita mo lang, ayun yung problema. Kung hindi mo ma-justify ngayon kasi nakita mo lang ng ganyan. Pero kung sundin mo lang yung sinabi sa code, o di, wala nang ano. Kung may mangyari man dyan, may investigation, sisinunod mo yung code, wala namang ano doon. Diba? So, ang mangyari dyan, kung magbuhos, ito na ngayon yung problema. Hindi naman siya problema. Kasi, kung ito yung second floor, tapos ito yung ground floor, halimbawa, tapos ang nangyari kasi, ito yung ibig sabihin nun, full height yung kulong na buhusan mo. Ay halimbawa kung 3.5 meters yung column height mo. Now, mayroong provision din sa code na ang free fall na ano, na halimbawa magbuhos ka ng semento, free fall siya is ang maximum lang up to 5 feet or 1.5 meters ba yung ano nito? Conversion. Hindi ko na alam ngayon yung ano. Ah, distance 5 feet to meters. 5 meters. Oh, ito 1.5. Oh, yun nga. 1.5 meters or 5 feet. So, hindi mo ngayon yan ano. Yun yung free fall. So, ang mangyari dyan, kaya sa code, nung ano, kasi hindi naman pwede mag-contradict yung code mismo eh. Sila din yung gumawa niyan. So, ang ano nila is, recommendation is, dahil ito yung required na ano ng tawag dito, yung construction joint. Pero ang free fall is 1.5 meters lang or 5 feet. Halimbawa, dito lang. Di ba? So, ang recommendation nila is concrete. Kasi ang concrete, pwede mo may drop mo dito yung ano, yung parang nozzle ng ano, ng concrete or yung trimmy method, yung parang embudo na ano, lagay dyan, trimmy. So, yan yung ano niya. Para maano to, hindi hindi ma-violate yung provision na yung ano kasi ang ang inaano dito na bakit hindi pwede mag more than 1.5 meters yung free fall kasi mag-segregate yung ano, may chances na mag-segregate yung mga gravel at saka cement. So kailangan ano talaga. So yung concrete or 3 mm. May ideya ako bakit yung nakasanayan, may theory ako kung bakit ganyan yung nakasanayan sa atin pero hindi ko muna sabihin kasi naghanap ako ng proof kung tama yung theory ko na bakit ganyan sa atin. Um, Maghanap pa ako. Pero ang ano lang diyan is kasi lahat naman ng code galing yan sa ECI, sa Amerika yan. So lahat ito, siyempre dito may concrete lahat. Sa atin wala, meron pero what I mean is hindi lahat ng project may concrete dito kahit sidewalk lang yung i-pour mo. Minsan ano yan, ah, hindi naman concrete pero may transit mixture sa atin bagger mixture lang naman yung ginagamit, 'di ba? So yan yung theory ko bakit yan nakasanayan yan na putulin. Pero um, kung i-ano mo lang naman, halimbawa putulin mo diyan, kung i-consider mo lang naman yung lahat ng ano, yung shear diyan. Tapos ang isa kasing iniwasan ng ECI na i-pour yung slab or beam at the same time as kulong, yung ano, tinatawag nila na plastic settlement cracks.
So, i-search niyo na lang kung anong ibig sabihin niyan tapos anong epekto niyan kung ganyan dito. Magbuhos ka ng beam plus portion sa column. Ito yung iniiwasan. Nandun din to sa ano, nandun din yan sa ECI na yun yung iniiwasan, plastic settlement crack. So, um, siguro klaro or wag niyo na akong questionin. Nandiyan na yung code yan. Wala na tayong magagawa diyan. ECI na yan. Diyan tayo kumukopya ng ng mga provision. So, kung may tanong kayo, pwede niyo naman tawagan yung code council. Ako kasi 'pag minsan may tanong ako dito, tatawagan ko talaga yung code council, yung Canadian Institute of Steel Construction, mga Canadian Wood Council, ganyan. Tatawagan ko yan tapos ang haba-haba ng explanation nila. Most of the time talagang ang haba ng explanation tapos sasabihin sa huli na, "Use your engineering judgment." So, gano'n pa rin. At the end of the day, engineering judgment mo pa rin yung mag-prevail. So, um, so depende na lang kung yun nga sabi ko, kung ma-prove niyo, wala namang problema. So, tuloy niyo lang. Sige.